Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang magandang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng masusugid ninyong tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Karding, naninirahan dito sa isang bayan sa parte ng Zamboanga. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko ito dekada 70. Nang mga panahong ito ay binatilyo pa lamang ako't naninirahan sa parte ng Capiz. Isang dakilang lasenggero ang aking ama, Kuya Chris, kung saan saang lugar siya napapadpad para lamang makipag-inuman. Kaya't halos araw-araw na lamang ay nangungonsumi ang aking ina sa kanya, lalo na kapag umuuwing susuray-suray na naman. Halos hindi na nga matigil-tigil sa paglilitanya ang aking ina sa tuwing umuuwing lasing si tatay. Kaya naman kapag nasa ganoong estilo na si Nanay, Kuya Chris, ay lumalabas na ako ng bahay at pumupunta sa mga kaibigan ko. Alam ko kasing ilang oras na namang magtatatalak si Nanay at paniguradong kung sino man sa mga anak niya ang makikita sa oras na hindi pa humupa ang init ng ulo niya. Tiyak na iyon ang mapagbabalingan niya ng galit. Lalong-lalo na kapag bumagsak na si tatay sa kalasingan at mahimbing na ang pagkakatulog. Minsan pa nga ay nakakatulog na si tatay sa gilid ng kalsada dahil sa sobrang kalasingan. O kung minsan naman, kapag hindi na nabubuksan ni nanay ng bahay. Dahil madaling araw na umuuwi at lasing na lasing ay sa tabi ng kulungan ng aso ito nakakatulog. Kapag nasa ganoong sitwasyon na aabutan ng aking ina ang aking ama, ay binubuhusan niya ito ng tubig para magising. Sa totoo lang, Kuya Chris, ang kinabiliban ko lang sa aking ama at iniidolo ko dahil sa kahit anong galit at pamamahiya pati na rin pambubugbog ang gawin ng aking ina sa kanya, ay hindi niya ito pinapatulan. Ni minsan ay hindi ko pa siya nakitang sinaktan ng aking ina o kaya na may pinitik o kinurot man lang. Sumasagot si tatay pero hindi siya nagmumura o minumura ang aking ina. Maging kami man ay hindi rin namin naranasang mapalo ni tatay. Ang palagi niya kasing ipinapaalala sa aming magkakapatid noon, hinding-hindi niya ipaparanas sa amin ang ginagawang pagmamaltrato sa kanya ng kanyang ama noong kabataan niya pa. Dahil alam niya kung gaano kasakit ang mabugbog na halos kulang na lang ay patayin siya ng kanyang ama para lamang makontento ito sa ginagawang pambubugbog sa kanilang magkakapatid noon. Yun nga lang, ang hindi niya lang talaga maiwasan ay yung paglalasing. Pero ayon pa sa kanya, mas mabuti na iyon kaysa manakit ng mga anak at asawa. Di bali nang magpakalasing siya araw-araw, wag lamang siyang manakit ng pamilya. Isang beses, habang nag-aayos ako ng mga kahoy ng hapong yon, ay naririnig ko na naman si nanay na nagtatatalak. Pinapagalitan niya na naman si tatay dahil bis na naman ito at mukhang may lakad na naman. Hindi nga ako nagkamali, Kuya Chris, dahil noong sumilip ako sa loob ng bahay ay narinig kong sinabi ni tatay na sasama siya sa kumpare niyang pupunta sa Karatig Baryo dahil may inuman daw na gaganapin ng kaibigan ng kanyang kumpare. Di puga ka, Ilyong. Sige, kung aalis ka ngayon, mas mabuti pang lumayas ka na lang at huwag ka na magpapakita pa sa akin dahil talagang bobombahin kitang lalaki ka sa oras na makita kita. Galit na wika ni nanay kay tatay. Dinuro-duro pa ni nanay ng bitbit niyang sandok si tatay at aakmang papaluin sa ulo. Ano ka ba naman, Luming?
Minsanan na nga lang ako mag-iinom, pagbabawalan mo pa ba? Ngingising-ngising saad ng aking ama. Minsan lang? Kung sapakin ko kaya yung mukha mo, nang sa ganon ay malaman mo kung ano yung sinasabi mong minsan. Nanggigigil na saad ni nanay at halatang nagpipigil lamang sa galit. Ngumisi naman si tatay at sinabihan si nanay na mamaya na raw siya nito pagalitan dahil nagmamadali na siya't hinihintay na siya ng kanyang kumpare. Kahit anong pigil nga at pagtatatalak ni nanay ay wala na siyang nagawa pa dahil hindi naman nakikinig sa kanya si tatay. Hanggang sa pagsisigaw at galit na lamang ang tanging nagagawa ni nanay. Noong makita nga ako ng aking ina, ay pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang, ano pa ang tinatanga-tanga ko umano? Kumilos na ako tapusin ko na ang ginagawa ko dahil magluluto pa siya. Para hindi mabaling sa akin ang inis na naramdaman ng aking ina, bumalik ako sa labas ng bahay at inayos na ang mga panggatong. Noong inilalagay ko nga ang mga panggatong sa kusina, ay panay pa ang pagdadabog ni nanay habang nagluluto. Hindi ko na lamang pinapansin ito dahil baka mamaya ay mapagalitan pa ako. Nang matapos na nga ako sa paglalagay ng mga panggatong, ay tumulong na rin ako sa kusina para maibsan ang inis na nararamdaman ng aking ina. Sa paglipas ng mga oras at sumapit na ang gabi, pasado 7:00 pa lamang ng mga oras na iyon nang nag-aya na si nanay na kumain. Habang kumakain, ay sinabi niya sa aking samahan ko daw siyang sunduin si tatay mamayang 8:00 sa kabilang baryo. Hindi raw kasi siya mapalagay dahil sa mga balibalitang may mga nilalang na namiminsala sa mga karatig lugar. Baka mamaya ay matsempuhan pa si tatay habang naglalakad pa uwi. Alam mo naman yung ama mong yan, kapag nakaramdam na ng antok at hindi na kayang maglakad pa uwi kung saan-saan na natutulog, kahit sa gitna pa ng kabuntukan yan. Wika pa ng aking ina. Tiningnan ko ang aking ina at tumango. Sa pagdaan ng mga sandali at natapos na akong kumain, ay ang mga kapatid kong babae na ang nagligpit ng pinagkainan. Ako naman ay pumasok na sa silid namin para kumuha ng damit pamalit. Matapos kong magpalit ng damit, ay lumabas muna ako ng bahay para magpahangin. Maalinsangan kasi ng gabing yon na para bang uulan. Samantalang si nanay naman ay nakita kong kasalukuyang nagtutupi ng damit sa mahabang upuan. Kardeng, huwag kang aalis ha. Aalis tayo mamaya. Tawag sa akin ng aking ina at sinilip pa talaga ako sa pintuan. Opo nay, hindi po ako aalis. Magpapahangin lang ako dito sa labas. Tugon ko sa kanya. Muli niya nang ipinagpatuloy ang pagtutupi ng damit. Makaraan naman ng ilang minuto ay napawi na ang ulap sa kalangitan at sumilay na ang bilog na buwan. Kaya naman lumiwanag na ang buong paligid dahil sa sinag ng buwan. Naisip kong tamang-tama, hindi na kami magbibit-bit pa ng flashlight dahil maliwanag na ang daanan. Sa pagpatak ng 8:00 ay umalis na kami ni nanay. May bitbit na isang dipang kahoy ang aking ina. Pamalo niya raw yon sa mga asong haharang-harang sa daanan. Nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad at nasa parting liblib na lugar na at wala ng mga kabahayan, saglit kaming natigilan ni nanay. Papatawid na sana kami ng sapa ng mga oras na yon para makatawid na sa karatig baryo kung saan nag-iinom si tatay kasama ang kanyang kumpare. Sa kadahilan ng nakarinig kami ng mga mahihinang pag-angil at parang mga hayop na nag-aagawan ng makakain. Nakalanghap din kami ng napakabahong amoy na animoy amoy imburnal at kakaiba ang simoy ng hanging dumadampi sa balat namin. Sinenyasan ako ng aking inang magdahan-dahan sa paglalakad
Sabay itinuro niya ang nasa unahan. Binulungan niya akong marahan kaming pumunta sa dako roon dahil may nasisipat siyang gumagalaw-galaw. Hindi niya lang daw mawari kung ano yon dahil medyo malabo ang kinaroroonan noon. Ingat na nga akong sumunod sa aking ina sa paglalakad, papalapit sa sinasabi niyang natatanaw niya. Noon ngang medyo makalapit na kami, ay gayon na lamang ang gulat at hilakbot na nararamdaman ko, Kuya Chris. Sa kadahilanang nakita ko ang 5 kataong walang pang itaas na kasuotan at nanlilimahid sa langis. Habang walang sawang pinagpepiestahan nila ang kalabaw na nakahandusay sa lupa. Halos masuka na ako nang makita kong sunod-sunod na hinatak nila ang lamang loob ng hayop at walang sawang nilantakan. Tumitingala pa sa buwan ng mga yon habang ginunguya ang karning hilaw. Napatakip naman sa bibig ang aking ina nang biglang tumingin sa gawin namin ng isa sa mga yon. Mga aswang! Mga aswang! Mahinang sambit ni nanay. Nanlaki ang mga matakot. Takot na takot at kilabot ang nararamdaman nang makita kong nagbabaga ang mga mata nito at halos maligo na sa pulang likido ang muka. Umalis na tayo rito bago pa tayo mapansin ng mga aswang na yan. Bulong ni nanay at dahan-dahan na nga kaming bumalik sa daraanan. Binitawan niya naman ang bitbit na pamalo. Kahit na takot na ako noon, Kuya Chris, ay hindi ako nagpatinag. Tinapangan ko na lamang ang sarili. Gawa ng kami lamang ng aking ina ang magkasama. At kahit na anong gawin naming pagsisigaw para humingi ng tulong sa oras na habulin kami, ay walang makakarinig. Dahil may kalayuan pa ang mga kabahayan. Kaya naman ang ginawa namin ni nanay nang medyo makalayo-layo na kami sa mga aswang na abalang-abala pagpiyestahang kainin ng bangkay, ay kumaripas na kami ng takbo. Pinauna kong tumakbo ang aking ina upang sa ganoon ay hindi siya maalis sa paningin ko. Kapag kasi ako ang maunang tumakbo, ay maiiwan ko siya dahil sa mas mabilis akong tumakbo. Maya-maya pa ay naririnig na namin ang mga nakakatakot na mga yabag ng mga paang animoy mga kabayong naghahabulan, Kuya Chris. Kung kaya't mas binilisan pa namin ang pagtakbo. Huminto lamang kami nang makarating na kami sa mga kabahayan. Halos malagutan na nga ako ng hininga dahil sa labis na pagkabog ng dibdib ko. Mabuti na lang at may gising pa ng mga oras na yon. Lumapit kami ni nanay at humingi ng tulong. Pinapasok naman kami at pinainom ng tubig para huminahon. Tsaka pa lamang kami tinanong kung ano ang nangyari sa amin. Bakit kami tumatakbo at parang hinahabol ng multo? Sinabi naman ni nanay ang lahat-lahat. Matapos niya ngang sabihin yon, ay napapailing na lamang ang matandang tumulong at hindi na nagsalita pa. Matapos naming kumalma, ay hinatid na kami ng matanda pa uwi sa bahay. Bago umalis sa matandang si Mang Paeng, matapos kaming ihatid ni nanay, ay pinayuhan niya kaming wag nang bumalik pa sa lugar kung saan namin nakita ang mga nilalang. Sunod-sunod namang tumango si nanay at nagpasalamat sa matanda. Mabuti na lamang din talaga, Kuya Chris, ay umaga na natapos ang inuman nila tatay. Kaya't tirik na ang araw nang makauwi ito. Dahil kung hindi, malamang sa alamang, si tatay at ang kasama niyang kumpare kagabi ang siyang pagpipiestahan ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po.